Palaisipan ngayon sa mga otoridad kung paano nakapag-operate ang isang illegal na pogo na ni-raid ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. Mahigit 200 naman na foreigner at Pinoy ang nasagip. Ang ilan sa kanila tinorture pa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang nasa 10 ektaryang Pogo Hub na Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Yan ay matapos sila makatanggap ng mga video kaugnay sa illegal na aktibidad ng mga dayuhan sa Pogo Hub. Kabilang daw sa natanggap ng PAOC ang isang torture video kung saan isa sa mga biktimang sinasabing namatay. Bukod dyan, meron din daw video ng babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Nasagip ang 158 dayuhan sa compound. Pinakamarami sa kanila mga Chinese na nasa 126 habang ang iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagip ding 36 na mga Pilipino. Kwento ng isa sa mga dayuhan, kinidnap siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw sana siya sa Boracay pero paglapag daw niya sa NAIA, nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese umuno nag-alok ng tulong pero bigla na lang daw siyang dinala sa Pampanga at ikinulong ng mahigit 1 buwan. Wala umunong makalabas mula sa compound. Nagpunta naman ng abogado ng may-ari ng lupa kung nasaan ang Pogo Hub. Git nila, hindi nila alam na may nangyayaring Pogo operation sa lugar. Matagal na rin doon nilang pinapaalis doon ng kumpanya dahil hindi rin ito sumusunod sa kontrata. Isa sa hindi nila na-comply yung pagbabayad. Katunayan, nag-file po kami ng violation ng BP22. Pending po siya ngayon sa Angeles City. Iniimbestigahan ng PAO kung paano nakapag-operate ang Pogo, lalo't base sa kanilang record ay nauna na itong pinasara noong September 2022. Aalamin din kung may pananagutan ba rito ang lokal na pamahalaan. They are the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, it's up to the DILG to investigate them. Arestado naman ang 37 Chinese na illegal umunong nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Parañaque. Walang maipakitang kaukulang papeles sa mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila sa nasabing village. Dinala na ang mga suspect sa jail facility ng Bureau of Immigration sa Taguig. Ayon sa mga tauhan ng barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village, kahit sila nasurpresa sa biglaang raid. Hindi sila nakipag-coordinate sa amin. But again, we consider that the need arises in the national level. So, should I say okay naman kahit hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Aminado rin ng mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese ang nasa multinational village. Kahit daw kasi sila, hindi basta makapasok sa village dahil bantay sarado umano ito ng tila private army ng Homeowners Association. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pogo, dito po sa bansa, pakakapanayam natin ngayong umaga ang Assistant Vice President for External Communications ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, kundi si Ginoong June Alano. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Balikan ko lang po yung kaninang iniulat namin tungkol dito sa raid sa Porac, Pampanga. Pwede po bang pakilinaw kung meron po ba talaga silang lisensya o wala? Kasi na-raid na po pala ito noong September 2022. Hindi ko po na-check yan. Pero most likely po wala pong lisensya yan. Kasi kung may lisensya po yan, may mga tao kami dyan eh. Pero yun... Malalaman po namin kung anong ginagawa nila kung may lisensya yan. Kasi usually po, pag may lisensya, regular po yan sa amin, kung may lisensya sila, meron po kaming tauhan dyan na nagmo-monitor sa kanila. So ang masasabi niyo po sa ngayon ay wala kayong impormasyon kung meron nga silang lisensya. So illegal po ito. Opo. Malamang po yan. Kasi kung wala po kaming mga tauhan dyan, most likely po, wala pong lisensya yan. Kasi nga po, na-raid na noong September 2022, pero bakit nga po nag-ooperate pa ulit? Yung binabanggit nyo na may mga tao kayo, kung meron man itong license, ano po ba kasi dapat ang sakop ng PAGCOR pagdating po sa operations ng mga POGO? Halimbawa yung mga legal po, pag ganyan, yung merong provisional license. Po, katulad po nung, usually ang ano po natin, ang procedure po is kung meron pong license yan, magkakaroon po kami ng mga tao dyan na nakadeploy from our compliance, monitoring, and enforcement department. Yan po ay lahat po ng licenses namin, binabantayan po namin. May tao po kaming naka-assign sa bawat licensee. Pero
Banggitin ko na lang din po kasi parang the past few days, ilan na po kasi yung mga nare-raid for illegal operations. So, hindi nyo po ba nasisilip yung ganyan? Tapos may iba pa pong crimen related to that. Halimbawa, yung sinasabi ng sexual trafficking, human trafficking. Hindi nyo po nakikita yung ganyan? Hindi po, ma'am, kasi wala po kaming access. Ang nakikita lang po namin, halimbawa po, balik tayo doon sa Bamban, sa Tarlac. Meron po doon, may isang licensee doon, yung Sunyuan. May license po sa amin yung provisional license. So may tauhan po kami ng CMED doon, yung nga po, Compliance, Monitoring and Enforcement Department. Pero ang mga tauhan po namin nandoon lang sa 2nd, 3rd, and 4th floor ng A1 building doon sa compound. Kasi yun lang po ang nakalistang opisina noong licensee namin. So nandoon po kami. But outside of that of those premises, hindi po kami pwedeng pumunta kasi wala po kaming authorization. Lalo na mga nakabakod yung mga compound na yan, private po yan. Wala po kaming access. Yun po yung basic setup niyan. Sir June, si Jess De Los Santos po ito. No, ibig sabihin, Sir June, kahit ang PAGCOR, yung licensing body or organization pagdating sa mga POGO, kahit kayo limitado yung access ninyo doon sa mismong pasilidad ng mga POGO na kayo ho ang nagbibigay ng lisensya. Yung may lisensya po, may access kami. Full access po kami dyan. Doon sa may license po. Pero siyempre, kung wala pong lisensya yan, wala po kaming access. Pero ito, Sir June, malawakan natin, sa kabuuan, ilan ho ba talaga yung mga POGO na mayroong lisensya sa bansa? Less than 50 po. Less than 50. Ito po, Yes, anong po. klaseng lisensya po ito? Ito po ba irregular o provisional license? Magkakahalo po yan. Yung iba po, service provider. Yung iba, regular license. Yung iba naman ay provisional license po. Katulad po yung sa Bamban, provisional license lang po yun. So, ang dali lang po namin, after na ng raid nung March 13, same day, revoke na agad namin yung license nila. Pero pag regular license, mas masalimuot, ibig sabihin? Hindi naman po. Same pa rin po. May procedures po. May procedures po tayo na sinusunod. Pero mas madali pong i-revoke kasi yung provisional. Natatanong ko ito, Sir June, kasi may mga proposal na nga ho, total ban ng POGOs. Gaano kalaking industriya na po ba ang POGOs sa ngayon? Kasi, for example, noong 2022, umabot yung tax revenue natin from POGO ng 8.9 billion pesos. Sa ngayon ho ba, gaano kalaking industriya na ho ito at gaano kalaki yung posibleng mawala kung sakali nga pong magkaroon ng total ban ng mga POGO? Okay po. Para meron po tayong perspective. Noon pong 2022, bago kami nag-issue ng panibagong under the present administration, nilinis po natin yan. So, in 2022, mahigit pong 200 licenses yan. So, noong hinigpitan po natin under the present administration, yan na po, bumagsak na po yan sa below 50 kasi inano po namin sila, lahat po sila ginawa naming probationary status noong last year para nga po, tapos sinimulan po namin linisin. So, ang natira po, yun lang, less than 50 po. But kung 2022 po, mahigit po ang nabanggit niyo pong revenue dyan ay 8 billion. After nang nilinis namin yan, 5 billion pa rin po yung kinita namin for 2023. Kahit po lumiit na yung number ng licensee, hindi ho masyadong bumagsak yung revenue from 8 billion, 5 billion. Pero compare nyo naman po, 200 plus compared sa less than 50. So, tumataas po yung efficiency ng collection natin from the licensed gaming operators natin. Sir Jun, linawin ko lang, tax revenue yung binanggit ninyong 5 billion pesos po for 2023? Hindi po tax revenue yan. Talaga pong full gross, revenue. Shares po yan. Okay. Shares po yan po yung revenues na na-generate noong segment na yan. Iba-iba po kasi ang sources ng revenues na pumapasok sa PAGCOR. But specifically for the internet gaming licenses natin, yan po yan. 5 billion plus po yan last year. Sir June, bago po namin tapusin yung interview, balikan ko lang yung sinasabi nyo na ang nasusupervise nyo nga po kasi ay yung may mga license or yung may yung mga legal nga yung operations. Pero ito nga, tumambad na nga po sa atin na marami nga pong illegal na nag-ooperate. And under the guise or supposed to be as POGO nga po and you're the supervising, kayo po yung supposed to be nagsusupervise dito. So ano nga po ang pwedeng gawin dito pag ganyan? Pag illegal? Okay. So, ang tinatanong nga po natin, ganito po yan.
nung before 2022 po, sa previous administration, alam na po natin may mga suspetsya na po tayong may mga illegal activities kasi may mga nare-rescue, may mga nahuhuling involved sa illegal activities na sa Pogo pala na nagtatrabaho. But that was before. And then, pero wala pong ginagawang raids. During dati po walang mga raids po yan. Nito na lang pong bagong administrasyon, nagkaroon ng mga raids dyan sa mga illegal facilities na yan. Kasi nakikipag-actively coordinate na po ang PAGCOR sa mga law enforcement agencies natin. And so from that time, ito pong kahapon na raid, pang-11 na po yan during this current administration. So yan po yung kaya lang po natin nalaman ngayon kung ano talaga yung actual na nangyayari dyan sa mga illegal operators niyan. Yan na lang natin nakita yung tambak ng mga cellphone, may mga safe, may mga tao tayong nahuhuli na ang dami-dami. But before to, wala po yan. So ngayon lang po naghihigpit talaga. Kaya lang po natin natutuklasan na ganyan pala yung actual na nangyayari dyan. Naniniwala po ba kayo na this is a national security concern na po na dapat i-bring up na talaga kay Pangulong Bongbong Marcos? Yan po yung sinabi ng mga senador kahapon at dapat i-discuss ng ating Security Council. Ay, hindi po kami competent pagdating sa issue ng national security to decide on that po. Okay. Maraming pong salamat kay June Alano, ang Assistant Vice President for External Communications ng PAGCOR. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.